Breaking news, hindi na nakatiis si US President Donald Trump sa presidente ng Russia na si Vladimir Putin. Kaugnay ito sa tila wala ng katapusang giyera sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Dati, binalaan ito ni President Donald Trump na nagbigay ng 50 days na deadline para kay Vladimir Putin na tapusin ang giyera nito sa Ukraine. Pero ngayon, binago na ito ni President Donald Trump. Nagbigay na lang ito ng 10 to 12 days at pagkatapos nito may gagawin si President Donald Trump sa Russia. Ano naman kaya ito? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay araw ng Martes, July 29, 2025. Iwanan muna natin ang balita sa Middle East. Dako muna tayo mga kaibigan sa pinakabagong update sa pagitan ng Estados Unidos at ng Russia. At of course, kasama ring mapag-uusapan natin ang Ukraine. 3 taon na ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Hanggang ngayon ay hindi pa ito natatapos. Sa nakaraang administrasyon ng United States of America sa pamumuno ni Joe Biden, kritikal na kritikal ito kay Vladimir Putin. Dumating pa nga sa punto na si Vladimir Putin muntik nang magpasabog ng nuclear bomb sa Ukraine. Pero sa mga panahong iyon ay malakas at parang klaro na ang magiging pagkapanalo ni Donald Trump bilang muling Pangulo ng Estados Unidos. Ayon sa mga ulat ay napigilan ni President Donald Trump si Vladimir Putin na magpasabog ng nuclear bomb kahit hindi pa man ito presidente ng Amerika ng mga panahong iyon. Ayon sa mga ulat, sinabi ni Trump kay Putin, "Hayaan mo na si Joe Biden, huwag mo nang pansinin. Paalis na rin yan. Ako na ang papalit." Hanggang sa maiproklama na nga si Donald Trump bilang Pangulo uli ng Estados Unidos. Nakikipagkaibigan ito sa presidente ng Russia. Maraming mga pagkakataon na napaulat na nag-uusap ito phone call. Meron pang ang pagkakataon na tila pinagalitan ni President Donald Trump si Volodymyr Zelensky nang ito ay magtagpo. At ang pinag-uusapan dito ay ang situation pa rin ng Russia at ng Ukraine. Natutuwa si Vladimir Putin sa mga ipinapakitang aksyon ni President Donald Trump dahil tila pumapanig si President Donald Trump sa Russia hanggang sa dumating ang punto na si Vladimir Putin nagsuggest na rin na nais niyang tumulong sa pakikipag-usap ng Amerika sa Iran. Pero sa pagdaan ng panahon dahil tila wala ng katapusan ang giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia, tahasang sinabi ni President Donald Trump na hindi na siya natutuwa sa mga ginagawa ni President Putin dahil sa halip na pakinggan ito ni Vladimir Putin ay palala pa ng palala ang sitwasyon sa pagitan ng Ukraine at Russia hanggang sa napuno si President Donald Trump at nagbigay ng babala kay Vladimir Putin. Nagbigay ito ng 50 days na warning na kung hindi nito ihihinto ang kanilang giyera laban sa Ukraine ay ipapataw nito ang mga mabibigat pa na mga sanctions laban sa Russia. At ito na nga, tila hindi nagbabago ang stand ni Vladimir Putin. Kaya ngayon, hindi na nakatiis itong si Donald Trump. Agad na nagsalita at ayon sa ulat, sa halip na 50 days ang kanyang warning o palugit kay Vladimir Putin, ginawa na lang ito na 10 hanggang 12 days. Kinumpirma ng maraming mga international news ang balitang ito at isa sa ating kinuhang pruweba ay ang Financial Times. Ang mga pahayag na ito ay sinabi ni Donald Trump nang siya ay magtungo sa Scotland upang katagpuin ang Prime Minister ng UK
na si Keir Starmer. Sinabi ni President Donald Trump na he was very disappointed sa Russian leader dahil sa patuloy pa rin na pambubomba sa mga syudad ng Ukraine. Sinabi ni President Donald Trump, hindi na raw siya interesado pa na makipag-usap sa presidente ng Russia. Ayon kay President Trump, ang 50 days na kanyang palugit kay Putin ay nireject na raw ito ng Russia. Ngayon, kung nireject ni Vladimir Putin ang 50 days at kung sakaling i-reject pa rin ito ang 10 to 12 days, ano naman ang gagawin ng United States of America sa Russia? Eto na, ayon mga kaibigan sa ulat pa rin ng Financial Times, sinabi ni Donald Trump na kung hindi pa rin magkakaroon ng ceasefire ang Russia at Ukraine, ay magpapataw na naman ng karagdagang mga taripa at sanctions sa Russia. Now, malaking gulo ito mga kaibigan sapagkat kung magpapataw ng maraming mga sanctions at patataasin pa ang taripa ng Russia, mahihirapan ng husto ang Russia sapagkat malulugi ito ng husto. Ngayon, ang problema mga kaibigan, hindi lang sa United States mangyayari ang mga sanctions at mga taripa laban sa Russia sapagat nagkausap nga mga kaibigan itong UK Prime Minister at si Donald Trump ay kasama ring mararanasan ng Russia ang pagtaas ng mga taripa at mga sanctions laban sa Russia maging sa United Kingdom at Europe countries. Ayon sa ulat, sinabi ni President Donald Trump, this is a big deal. It's a huge deal. Good news daw na maituturing ang pagbisita ni President Donald Trump sa Scotland at nang makausap ang UK Prime Minister. Dahil sa pag-uusap na ito, kinumpirma ni President Donald Trump na lahat ng bansang kasapi sa EU, 27 ito, mag-o-open sila ng negosyo at zero tariff ang napag-usapan. Kaya maraming mga EU members ang sumuporta sa agreement na ito. Ngayon, paano ito makakaapekto sa Russia? Ngayon, kung nagkakasundo ang EU countries at United States of America at kung mag-impose si Donald Trump ng karagdagang sanctions at pag-increase ng taripa at kung magsalita si Trump sa EU, madali nitong mahihimok ang EU na taasan din ang kanilang taripa laban sa Russia at karagdagang sanctions. Hindi ito maganda. Malaking gulo ito mga kaibigan. Hintayin natin kung ano ang sasabihin ni Vladimir Putin dahil sa mga pahayag ni President Donald Trump. At yan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at kung gusto mo ang ganitong mga content at baka naman bago ka lang sa channel na ito, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, isubscribe mo na ang channel na ito. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!